Tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras sa Nuda Berita, 6 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Beritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Beritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Beritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Mayong hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw, kumusta kamo? Ang palibot din sa ato sa dakbayan nagpabilin nga grabe as in, no? Nga kainit sa panahon. Kung wa ko masayop ang heat index nato sa pagkakaron, niabot niya og 39 degrees centigrade ang kainiton. So kana pa lang kung ato ginang hinuktukan og maayo mura og lisod na. Pero dili ingon nga magsulti og lisod kay para lang maka-create mamugna nato ang maalarma ang atong mga kaigsunan. Kun dili mao ning tinuod og atong dawaton ang kamatuoran. Unya naa may mga warning gi-issue sa atong mga tinugyanan sa pag-asa ug uban pa bantay-bantay lang ta di ta magpadalyang sa atong kagulingon, magpainit, no? Hantod kini sa mga alas 4 gani sa kahaponon, init magyapon ang panahon. So naay mga pahimangno nga maglikay o dili magagawas-gawas ato kanang tahuron kay expert man sila niana. So mao lang na ang atong ipahinumdum sa atong mga suki o timan-an nato ang ilang mga pahimangno kay ilang man nga expertise o dili mahimo nga ato kana silang sapawan kay ila kana batid sila ni Anapart. Ang atong mga contact number sa mga pautana sa Nuda Veritas, pwede ka mo maka-access diri sa atong Facebook, atong makatultol sa atong Facebook. Unya dayon pwede sab diri sa 0917-704-3210. Akong subliyo na 0917-704-3210. Pwede ka mo makatunol sa inyong mga pautana dinhi sa Nuda Veritas. Doon na lang po ko'y ipahinumdum sa atong mga suking mga tigpaminaw nga naata YouTube sa channel sa Nuda Veritas. Gituyo ta kini aron nga makahigayon ang atong mga kaigsunan, panalitan nagpadangat ka pautana apan naatlan nga doon na kay lakaw ug wa ka makadungog sa 3 to 4 nga programang Nuda Veritas. Tungod kay naa man ta YouTube channel, pwede ka nga inyo kanang masuhid, no? Ma-review ninyo panahon nga naa mo'y bakante. Ang inyong pag-abaton diha sa YouTube channel, type lang mo Nuda Veritas CDO. Ako balik ko na. I-type lang ninyo Nuda Veritas CDO. Okay? Unya paghuman ninyong type, ituplok na, manggawas na dayon ang nagkalain-laing mga episode sa Nuda Veritas. Taas-taas kini, kay ang kinitibukan nga hulad sa ato nga programa, panalitan karon 3 to 4. Usually, ang ato ang scope sa discussion muluntag about 52 or 54 minutes. Oo, kana nga programa. So, taas-taas na. I advise nga kung maminaw mo, iato lang ng panahon sa kagabion ka ng makabakanti mo para nga masabtan ninyo giyon sa nato pagtakol, pagpasabot
ang matag pangutana nga inyong ipadangat dinhi sa atong programa sa Noda Veritas. Way laing tuyo nini, mao ang tabang, mao ang pagdasig at the same time nga masamtan ninyo ang mga problema. Kay kini nga problema part, ilabi na kung magiskot kita sa mga nagkalalay mga balaod malisod, no? Kay dili tanan kanato na suhito na familiar nato ang mga balaod din sa nasud sa Pilipinas. So kami, no, sa among mga pagpaningkamot, sa among mga pagkugi, naningkamot gud lugar mi nga makatabang pinaagi nining mao nga slot 3 to 4 sa programa nga Noda Veritas. Ilabi na sa ato mga probinsyano nga naminaw. Kay dili tanan na suhito. Kita mo bitaw ng mga usahay gasakyan kita sa panahon ay muduol tog kalit bagong dagway. Unya dayang kailaron ta, so kinanglan nga kamo magmaisugon. Puno mo sa kahinam kadasig nga musukol tungod kay nasayod mo sa mga importanteng mga naibawaan yung balaod gumikan sa pagsunod nyo kanunay sa programa nato nga Noda Veritas. Pag human ninyo pagpaminaw, pwede nga isubscribe ninyo, no? Kung gusto ninyo nga mag-subscribe o hata na, i-like and share para makatabang punta sa atong mga kaigsunan. Okay? Sige, huwatan na ko inyong mga pangutana. Good PM, Sir Frank. Daghang trabaho na dili malihok. Busa mo sayo og bakod as early as 4 a.m. Oh, alagi kay bugnaw pa man, pero pagka alas 9 to 4 p.m. pahuway na. Okay. Mas mayo si Mang Faye Mondia. Nag-adapt siya o kagulingon niyang schedule. Kanang alas 4, ma'am, totally ba na ngit-ngit yun? Or hayag-hayag na? O kay dinhigod sa ato, mamay atong nandan, pagkakadlaw, ngit-ngit pa. Niya pag-abot sa alas 5, kay sige naman paspas sa atong mga manok. Ang manok, tigpanaid po na, mura sa na sila og mga weather forecaster. O pagtanaw nila nga, hayag naman, paspas ang tugtugaok na o pamathon kamo na ng mga orasa. Ingon na ang mga manok, di ba? Oo, naiuban nga batasan diha mismo sa probinsya nga sayo ta magpakaon sa atong baboy. Ay mukanta man po ng baboy og sayo kay naanad ang mga pakanon po natok sayo. Kay nibaw man sila sa oras nga kini sayo pakaon na ni hab-hab na ni. O baboy gud ta. O baboy gud ta mo nang atong trabaho hab-hab. Okay? Nala sige, akong pabuton ninyong pangutana. Part Ma'am Faye, may hapon ni mo diha ka Ma'am Elizabeth Basilgo de dapita sa Lumbia. Kanya si Ma'am Faye dool ra kayo ang iyaha di kay tantong layo sa makalayo. Be, ang imuha di Pualas og mas layo ang Lumbia, no? Oh, layo ang Lumbia. Sige. Hayag pa, sir, naapay adlaw. Ha? Ang unsa oras, ma'am, ang naapay adlaw? Hayag pa, sir, naapay adlaw igon ni Ma'am Faye Mondia. Kay iya ang iya batasanon niya mata siya og alas 4. Oo, kay para nga makapanalitan na iyang i-cultivate, no? Nga mga tanom kahigayon siya kay bugnaong palibot, no? Ya dayon hantod sa alas 9, pag alas 9 sugod nag-relax. Alang-alang. Oo, kay init naman ang atong palibot. Sige. Ma'am Faye, o niya dayon ang atong mga uban pang mga suki na atong mga tigpaminaw, likay ta sa init. Kay karon pag tapod ako diri sa booth, gikan sa pikas na ko nga room, tang initaw, pilala na nga katikang gani. Wala naman tong uwan nga kalit-kalit, sama na itong Holy Week, no? Nga nasundan. Mga 2 or 3 days man siguro ta nga kalitan kita uguan. Kusog ra bagyo kayo. Pero muro pa to. Paibog-ibog ba? Okay. Naipangutan na gikan ni Oliver Ampong Nalual. By the way, ako isubli ang contact number 0917-704-3210. Ang ato ang contact number para sa inyong mga pangutana. Okay. Uy, sumaron.
Uy, na may gatingog murag nag-inusara siguro na murag Taiwan effect. Oo. Sige. Noda Berita, Sir Frank, pwede ba manubag ang usa ka kompanya kung maghimo sila prank gamit ang special media kay recently na ay misugal pagpatato ay sa kanang kompanya nga na ay na magpatato sa iyahang agtang sa logo sa maong kompanya sa ganti nga 100,000 pesos. Apan ni dumili ang kompanya paghatag sa premyo kay naputol man. Kanaputol. Ang alas 5 di sapon diha sa Baungon nga area sa Pualas, hayag pa di ay. Oo. Ang ato dinhi sa ubos murag ni 6 na og kilom-kilom ang palibot. O nakabungton mangud mo, ma'am, maunang hayag. O kadyo ta balik ta. Unsa man ning magpatato kuno sa agtang 100,000 ang ganti sa kompanya, apan ni dumili ang kompanya paghatag sa premyo kay sa may rason na putol siguro ni. Oo. Sige, huwata na kong putol ni Never para masabtan ako ang kinitibuk anak ko. Dili na ko i-presume, di na ko i-anticipate kung sa ang possible nga mga problema. Ha? Okay. Rodney Rock'n'Rolla, Noda Veritas, pwede ba mabaligya ang DAR title kung more than 50 years na kini? Sir Frank, DAR title. Meaning Certificate of Land Ownership. Ambot nimong ipasabot kung ikaw panalitan usa ka beneficiary sa land reform program, no? Meaning naa kay Certificate of Land Ownership. Okay? So kung naa kay Certificate of Land Ownership, certified yun na sa DAR. Nagapamatuod nga naa kagyud dito sa listahan. No? Naa kagyud sa listahan. Naimungalan dito. Atong timanan nga once nga naa kay Certificate of Land Ownership, tabla rehistrado na kana sa Register of Deeds, meaning dili ka klorom. Nangutana ka nga ang DAR title pwede bang mabaligya? Ubos sa administrasyon ni Presidente Digong, sawa pa siya mag-exit, nalimtang ko lang ang specific nga balaod may tungod ni ini. Nga wala na'y holding period sa mga nagupot og Certificate of Land Ownership. Kanatugod ang holding period nga bawal ibaligya ang luna sa yuta 10 anyos. O bawal na siya. Sa to pa nga kung ikaw usa ka certified owner, girecognize ka sa DAR na kay Certificate of Land Ownership, bawal kanimo nga basig makununa ka upon receipt of the Certificate of Land Ownership nga imong ibaligya mong luna sa yuta within a period of 10 years from the issuance of the Certificate of Title or kanang gitawag nga CLOA. Bawal. Pagdayon og dayong hapit na mahuman ang termino sa atong presidente sa nasod, nagpalugwa siya balaod nga wala na'y gitawag nga holding period. So, dili problema. Pwede. Ang problema lang nga kung imo nang ibaligya, no? Sa katarungan nga kamura po inahibao, siguro ninyo nga wala gid mo yung mga obligasyon dito mismo sa bangko. Okay? And then,
pag-take over sa administrasyon ni BBM, si BBM nagpalugwa og usa ka balaod. Siya mismo may nag-aapirma nga kadtong dunay mga utang sa Land Bank of the Philippines. Kay amortize man kini. Tinuod gitagaan ka og certificate of land ownership, pero imo ning impasan pagbayad for 30 years. Kana nga obligasyon or utang nato, Mr. Rodney, diya mismo sa mga bangko, ubos sa balaod ni BBM, scratch na kana. Meaning giwala na. Og ang mag-impas og bayad sa utang nato paingon sa Land Bank of the Philippines, kinsa may mag-impas og bayad, ang gobyerno na. Bago pa nang balaod, gadumdumo nako murag 11594 baka kadto nga balaod nga mismo si BBM maoy nagpirma niya na. So wala na problema. Wala na problema. Kaya na may gobyerno nga mag-impas na ito pagbayad. And that is part of the land reform program nga gitawag nga emancipation of the tenants from the bondage of soil. In fact, gitawag kini nga part 2 sa presidential decree nga gi-issue sa atong kanhi presidente sa nasod si Ferdinand Marcos Sr. Kung makadumdum mo, doon natay presidential decree kaniadto, presidential decree number 27, emancipation of the tenants from the bondage of the soil. So naay natagaan niadto. Karon naay part 2 ug ang part 2 nga balaod manang gipirmahan ni BBM. I think last year ni iyang gipirmahan mga 1 week before. Nahimo nga nito nga significant katong adlaw kay I think a day before nagpirma siya sa balaod and dinibiyahe siya sa amot og asa to nakapaingon nga suok sa kalibutan. Lipay nga to mga mag-uma. Sa assessment gikan sa DAR, moabot og 600,000 ka mga mag-uma ang naluwas ni adto. So hayay kay sila. Wa na sila'y obligasyon. Na ang mga pitsi-pitsi na mga guidelines unsa pa diha di nato mahibawan kay maka-comply ni ana karon palitan karon na kay existing utang, no, unya kining impasan sa gobyerno, natural paibawon ka gyud na ay mga requisitos nga imong i-comply di ana. Kay aro nga dili ka magbalik-balik kay maanad ka naman unya pagaybaw nimo nga naimpas na, no, ang mao nga utang nimo dito sa bangko, basin sunod semana mobalik ka kay mangutang na pug ka. Di ba? So naagyo mga guidelines may tungod niya na. Ngano man, kay kung atong tugutan ingon na flexible ra ang maong balaod, mahimong walay pulos ang atong agrarian reform program sa nasod. Magpabilin nga dunay problema, cycle ang mao nga problema, gabalik-balik lamang. So pangitaan gyud na og correction or improvement sa implementation sa agrarian reform program aron mabenefisyuhan ang atong mga mag-uma nga tinuoray o girecognize sa balaod kanang gitawag natong emancipation of the farmers from the bondage of soil. Okay? Nala, sige. Si Rodney Rock'n'Rolla. Alright. Septem Virgo. Ingon pa niya. Nuda Veritas, my question for today, Sir Frank. Pwede ba makakuhag benepisyo sa uwa maski wa nimo mahuman ang kontrata? Panalitan unsay benepisyo sa uwa? Abi nimo kanang uwa mura man na sila og ministerial office nga siguroon nga ang mga records must be in accordance with the existing laws, especially those who are working outside of the country. Siguroon na nila ilang reviewon, ba insakto ba? Ay nakay bayron nun, bayad ka, no? Imong PhilHealth bayran, ang imong is pag-ibig ingon na kana sila may mutabag follow up.
aron sa ingon nga pagabot sa tukmang panahon sa imong mga pagpahinanglan, wala nay daghang kuskus balungos. Kay ang na-monitor nga record sa UWA, sakto man tanan, unya na ay mga gi-impas nga mga obligasyon or mga bayronon. Oo. Ang iyang pangutana, benepisyo, makakuhag benepisyo sa UWA, murag wala makoy nahibawan nga dunay extra other programs or benefits nga ma-enjoy sa atong mga OFW diha mismo sa UWA. Wa ko'y nahibawan. Basin o wa gyud ko pod kaybaw, wa ko magkugi sa pakisayod na ada other programs nga gi-offer sa UWA para sa atong taga OFW. Ang maayo na nga solusyon akong isugyot ngadto mismo sa Baging Tungdan. Ang UWA naa dihang dapita sa mezzanine floor or second floor man siguro na sa Trinidad Building, Corrales, Yakapin Streets din sa ato sa Cagayan de Oro. So, sa dugang mga detalye or mga information, bata-bata lang ug adto dito. Para may bawaan na to. Alright. Kini may tungod sa wa mahuman nga kontrata, no? Benepisyo sa UWA, maski wa nimo mahuman ang kontrata. No, kinahanglan ang mga hingtungdan nimo makuti. Kay sila may mahimong ultimate beneficiary na ini. Okay, Junjun Macas, Nuda Veritas, Sir Frank, di ba kung bunugon ka, sir, kay pwede manimo masumbong ang nagkulata sa imo? Yes, pwede. Physical injuries, it's either slight physical injuries, mahimo pod nga less serious physical injuries, mahimo pod nga serious physical injuries. Mahimo na. Daw bi sir, unfair kaayo kung ang mga dato mangulata kay igo ra nila bayran ang piyansa og medical na gasto sa biktima. Unfair kaayo, di ba? Unfair kaayo. Pero kini mag-agad man ni sa argibyado ang aggrieved party. Kon ang argibyado nga hingtungdan nga mao gibunog, argibyado gid siya as in libre siya mag-file og sumbong batok sa nagakulata og nagbunog kaniya. Walay makapugong kaniya kay kana krimen magud na, no? Unya ang argibyado nga hingtungdan selbe maora po'y makapangisog. Ang imong mga silingan nga naluoy nimo kay nahuboy ng imuhang mata gitan-aw sa mga silingan, dili sila makapangisog kay di man siya ang affected party. Dili man. Kadtog yung mismo ang maka file og sumbong nini maog yung katong nabunog, gibunog. Kadtot lang nganong di na lang di ay patagamon og 1 week sa prisuhan ning sapian na tao. Pwede god. Panalitan wa ka mahadlok. Okay. Atong timanan nga naay balaod na to nga pwede ginato patilawon og tagam ang nagbunog. Katong giingon nako nga 12-18-36 hours rule. Okay? Nga mintras tanto imbestigahon siya, no? Og tan-aw panalitan nga kini nga krimen muluntad ni og tan-aw nila nga seryoso ang hubag ng mga dagway, no? Imbestigahon kana siya while ang namunog giimbestigar naa siya sulod sa presuhan. Dili pwede ipagawas. So, nakatilaw siya og preso. Lamang, kay og slight ragyo kayo ang injuries nga natagamtam sa gibunog nga tao, labing dugay 12 hours ang pag-detain niya. Og taas-taas man, no? Mahimo nga 18 hours. So, kanang 18 hours, kwintaha.
Unya 36 ang pinakadugay nga pagpuyo niya sa prisuhan samtang pending ang investigasyon sa kaso bato kaniya may tungod sa pagpamunog. Naay tagal na nga oras kay kung magsubra sila unya dili pa mahuman ang investigasyon sa pulis. Kinanglan pagawson na gyud kay kung dili pagawson nga angayan na siya mugawas kay gamay ra iyang sala. Siguro butang talang 18 hours dapat siya magpuyo sa prisuhan. Apan wa siya pagawsa nga nagsubra ng oras. Ang pulis mahimo nga isumbong sa piniriso. Munang gitawag nga arbitrary detention. Oo. Unya delivery kadang gitawag nga delayed in the delivery of prisoner. Dito na i-waiver nga i-execute sa gitanggong nato for 12 hours, mahimo nga 18 hours or 36 hours. Kung naghinubra ang imuhang pagtanggong, maniguro ka pulis nga mo'y nagapaygayon sa investigation, nga imo ginang humanon, kay manubag ka man. Kung di mo mahuman, imong siguroon nga maghimo ka og waiver. Article 125 sa ato sa Revised Penal Code. Aro nga dili ka masumbong og arbitrary detention or delayed in the delivery of a prisoner to the court. So makatilaw siya in connection sa imong pangutana John, kung patilawon nimo for about 12 hours, pero kung nanghuboy na ang imong mata ay slight serious, more or less, ang imong atubangon. So 18 hours, puyo niya sa prisuhan. So nakakaon na siya og tagam. Nanang maong gidugayon. Samot na kon na hospital, dugay-dugay nga puyo sa hospital. So labing taas nga pagkatanggong niya, samtang gipadayon ang investigation, 36 hours. Sato pa sa kadlog tunga, naa siya sa prisuhan. So, kung imong bot ipasabot, ipatagam, na available. Basta dili po ka magtinalawan. Ang uban pod pod, no? Mo-offer. Mo-offer, o niya dayon na pag-offer na nagsugot. Kay ang mga hingtungdan, walay kabayad sa hospital bills, then dapita sa hospital mismo, din dito gidala. So nabalaka ang ginikanan unsa ibayad. So katong nanumbag nangulata muduol. Ma'am, sorry gid kay sa nitabo kay nasubraan magud akong inuman, no nga unya tawagan sa kusa akong asawa nga asa na kuno tong sukli. Na init kay kong ulo ma'am, mutong nakasumbag ko sus. Sorry gid kay ma'am. Nya ako na bayad sa bill dito sa kuan sa asani sa Maria Reina ba, sa Maduna ba, sa CUMC. So ingon na kung dawaton sa hingtungdan nga okay, sige salamat kayo sir, nanalugar no. So imong gidawat. O diba, gidawat ko ganimo. Pero kanang pagdawat, wa ka na magpasabot nga admission of the guilt on the part na itong nangulata. Gatawgo na sa uban na ay sort of principle sa balaod nga this is an act of good Samaritan. So, ingon na lang ang inunta mga pitsi-pitsi kabahin sa imuhang concern ng pag ng tao nga namunog og tao nga gibunog John. Ha? I hope nakuha nimo ang bot na ko ipasabot. Gikan ni Suroy ni Libs Motovlog. Gikan Nuda Veritas, ang titulo sa yuta nga di nga napalit sa akong uyuan ba, walay third page or memorandum circumstances. Okay, rabani. Na akong isugyot nimo para gyud mahibaw ka og pila ang mga pages sa titulo sa yuta nga gihuptan sa imong uyuan. Mangayo kag certified true copy gikan sa Registry of Deeds.
Naay gamayng bayro nun na per page man ang bayad na. Oo. Naay gamayng bayro nun. Naay mo entertain mo nasa basement sa opisina sa ROD. Okay, pangutan-ong ka man sa tuyo. So imong isulti, magdala kag sample copy na nang imuhang gipakita. Bisag photocopy lang, no? Aro nga masuta dito pila gyud ang pages kay basin og gilaksi ang uban natong mga memorandum diha or mga annotation aro nga dili mabasa, aro dili ma-question ang authenticity sa mao nga certificate of title nga gi-release diha mismo sa imong uyuhan. Maklaro na ninyo dito. Sayo na. Dili mo mapurisyon na. Inunaon lang ang atong pagabuhaton. Ang opisina sa ROD naa diha sa Karaang Minteryo, likod sa Xavier University. Naa diha tulo na ka floor kung wa ko masayop. So pakisusi lang dito kay mga maing tao man na sila diha. Mga maing tao. Alright, nala sige. May antitulo siyuta nga napalit sa akong uyuan ba? Walay third page or memorandum encumbrances. Okay, rabane. Para nako, para maklaro nga okay, motong akong gisugyot. Buhata lang to. Di man to tanto nga bugat nga trabaho. Okay? Uy, naka-text man si Ma'am Linlin Huwang. Good PM, Sir Frank. Mangutana ko, pwede ba ma-mortgage ang tax declaration sa yuta kung muhulam sa bangko? Salamat sa pagbasa. Kung tax declaration, ako gaduha-duha ko kay ang bangko god, di makayo interesado na ilabi na kung tax declaration. Ngano, ang ilahang negosyo diha, dili man mahitungod sa padaganay sa mga property. Kung dili, maka-earn sila og kwarta, income, interest, sa mga time deposit diha. Mao man ang ilahang primary concern. And so therefore, ang pinaka-basic akong tan-aw nga mo ilang gipangita ang certificate yun of title. Aron nga dili na tama pulisyo. Kaya unsa man ning gaduk-duk-duk diri oy? Basin maparehan ni sa pelikula nga dunay gabangag sa Laumyuta ba? Nabitay mga istorya na. Katong dito sa Osamis nga mall. Kinsay nagtuo nga nabangag na ang salog, kay gibangagan man di sa mga kriminal. Na may akong kakadunggan din rin gadok, di masad siguro ni kuan anay, grabe sad. Diba? So going back sa pag-mortgage, mas open sila diri mismo sa certificate of title. Kay diri sa tax declaration, ang tinuod lang, no? Ang tinuod lang. Ang tax declaration per se, dili automatic nga dako kag chance nga maimo na. Tanawon pa na, examinon pa man na ang tax declaration. Naay mga other requirements to see to it nga kini nga tax declaration madugay ug madali imo gini. Pero ang kulang lang walay titulo. Taas pa ang proseso niya na, no? Muna nga ang bangko dili kayo open niya na. Kaya maingon naman na ang bangko sus kalabad ba kanining atong ulo ninyo. Kita pa yung mag-process nini. Kato na lang certificate of title. Muna nga kahitabo. Muna magkahitabo. Pero depende po sa bangko. Kay kung ang bangko panalitan musugal gyud. Tan-aw niya nga kining yuta mura ni katubhan galing ni maato gini kadugayan. Lapad-lapad ni although tax declaration pero dugay-dugay naman siya nagpuyo. Basig maiyar ni kapoy balik-balik. Di ba? Dunggan ninyo? Labon dito ko sa ako opisina, walay duk. Okay, sige, padayon ta.
Ma'am Lynn, maon na to ang ako ang pagpasabot diha kanimo, no? Kapoy kining mga ingon ining mga unsani kay doon ako ila nagprinda po kuno siya. Siya kapoy kay balik-balik. Oh, dili na lim, no? Dili na lim. Ngano man, kuha man guni mga real property man guni. Oh, dili basta-basta part. Abi nimo kana mga real property o fixed na. Fixed man siguro gyud na siya nga maybe fixed asset na on the part of the legitimate owner, no? But to establish the fact na you are really the owner, then it has to be registered under your name, under the new certificate of title. Makadagan ako nag-isgot nini, no? Nga to prove nga dako ang posibilidad nga maimo ra gyud na. By the way, ang tax declaration is not a proof of ownership. Dili ka lugar ang tag-iya. That is only a proof of the possession sa mao nga luna sa yuta. Nakapossess ka lang. Now, para nga mapuslan pod ang imong pagpossess sa mong property, bayad ka sa buhis. And that is one of the requirement. That is one of the requirement. Ito na sab. Pasig mahugno tanin ni kadugayan. Duk. So, mauna na siya ha. Akong ipasabot sa itong mga suki. Now, ang atong contact number, dire para sa inyong mga pautana, 0917-704-3210. Akong pabuton ang inyong iduso nga mga pautana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon kadyot. Basin og naay mabutho nga mga pangutana matagad nato dayon diretso. So salamat ni Ma'am Linlin Wang, nila ni Suri-Suri ni Libs Mutublang, nila ni Junjun Makas, ni Septem Virgo, ni Ma'am Faye Mondia, ni Rodney Rakenrola, no? Oliver Ampong Nalwal. Doon ako'y, kinsa ba itong inon ako nga pabuton ako ang sumpay sa pautana? Idot lang ha. Sir Frank, pwede ba manubag ang usa ka kompanya? Mamani, no? Kung maghimo sila Frank gamit ang social media. Kay recently na ay misugal pagpatato sa iyang agtang sa logo sa maong kompanya sa ganti nga 100,000. Apan midumili ang kompanya paghatag sa premyo kay wa daw basaha sa tao ang message sa ubos sa nabahin nga it's if Frank ingon pa dire by April Fool's Day. Pwede ba magpanubag ang tag-iya ani? Talagsaon na po ni nga pangutana part, no? Di ni mo mapugos, oy. Di ni mo mapugos. Ilabi na ang amount nga involved is 100,000 pesos. It should be covered with the contract. Dili madala ni og verbal. Tiaw mo na ipatatak diya sa imong agtang ang ngalan sa kumpanya o niya dayon di man di na tinuod. Ya karo kay di man tinuod alala pugso nimo, maglisod ka. Unsa may inyong kamatuoran? Was there a contract stipulating thereof that once nga naay patatak des agtang will have to receive 100,000 pesos? O basig joke-joke lang yun na. Di nimo mapugos. Okay, labi na nga ang amount involved dako-dako, so it should be covered with a contract. Okay, ang kwarta god wa man nato na punita. Unya kompanya pag yun, ngalan pag yun lugar sa kompanya. Abi ni mo na magdaghan. Ang uban diha magpabutang-butang diha sa buko-buko o tato, mga ngalan sa bisang kinsa niya magpabayad alisura, no?
Sige. Salamat kayo. Kung panalitan na amoy follow-up question, no? Mahimo gyapon kamo nga inyo lang i-Facebook ang inyong mga pautana. Panaykamutan na to nga matagad, no? Ma'am Linlin, salamat kayo ha. Muhulam sa bangko. Salamat sa pagbasa. Thank you po. Okay? Dirita sa akong paminaw ba? Itong mga sukintig paminaw. Mura og guba kanunay ilang naong sa pagkakaroon gubikan sa kainit sa panahon. Ang ngayahay ni part ang sipalko. Kay tanaw nila init good. So paandar ta sa electric fan, either aircon, so sila ay makasapi. Pero dako po ilang bayronon dito sa NGCP. Kay dito man gikuha ang maong kuryente. Okay, dirita sa lain nga issue or pangutana nga atong hatagan o pagtagad karon dinhi sa atong nga pagpanaguban sa atong tuluman. Phyllis Pham Tan is watching. Grabe kadaghang giningalan si Phyllis Pham Tan is watching. Okay, may hapon ni mo diha. Now, naman to nga akong gabasahon sa pagbalik ang mga pautana kay natanog ndig maayo. Gani ang mga handwritten diri nga mga note either mabasa nako either dili po nako mabasa gumikan nas kadugay. Sir Frank, gikasal mi sa akong bana nakalabay August 3 of 1988. Kini nga tunos pangutana tigsunod gyud siguro sa ato nga programa da. Parte ni sa conjugal property. Ang property sa akong bana og ako usab isip asawa. Kay conjugal man. Correct. Asa ba yung pangutanan nini? Gikasal mi sa kumbana nakalabay August 3 of 1988. Parte na ba sa conjugal property ang property sa kumpana o ako usab isip usa ka asawa. Kadiyot lang ha. Gikasal ko no sila August 3. Abi ni mo hantog karon gyud na wa gani putol ning ingon ni nga mga pautana part no. Ngano man kay duha man gud kamatang sa balaod ang ato ang ma-considerar na ini. Ilabi na panalitan magiskot kita sa law on marriage and then property relationship sa ato mga magtiayon. Number 1, naatay Civil Code of the Philippines. And number 2, naapo tay gitawag og Family Code of the Philippines. Di ba? Kon nakasal kamo before 1988, August 3 of 1988, ang may tabo, ang balaod nga angay nato nga sundon ang Civil Code. Diha mismo sa Civil Code, naapoy gabayan diha may tungod sa prenuptial agreement. Mao na ang magakitabo. Nakaron, ang atong pagtratar niini ubos sa August 3 of 1988. So diha naapoy prenuptial agreement kining Family Code of the Philippines. Nagingon ang balaod nga kung panalitan walay prenuptial agreement, si bana or asawa ubos sa Family Code of the Philippines, ang property relationship ni bana o asawa mahulog gini ngadto sa gitawag og ACP or Absolute Community of Property or Conjugal Property. Nakakupatanan nini nga kung panalitan wala mo'y gipirmahan. Unya, naamoy mga propiedad na daan. Naa ka na'y propiedad, no? Nakapalit-palit ka na.
unya nakahuna-huna mo nga magpakasal. Bag-o pa lang kay butang talang after man marriage August 3 of 1988. So unsa may magkakitabo sa property relationship. And therefore isipon na ilabi na kun way prenuptial agreement conjugal property. So kining imong pangutana nga asa na parte na ba kini sa conjugal property? Antubag yes. Parte ka na sa conjugal property. Ilabi na nga wala mo'y prenuptial agreement. So sa may problema ninyo nana nga inyo man ang duha o nakalabay o gikasal mi sa kumbana nakalabay August 3 of 1988 parte na ba ni sa conjugal property? Yes. So katong inyong mga napalit-palit nga mga property uyab pa mo nakapalit panalitan mo og baboy kay inyong lapao na pag-abot sa pagtakda sa kasal. Kana nga property part pwede maisip nga conjugal property. Kapalit mo panalitan og yuta. Kana nga property maisip nga absolute community of property or conjugal panahon nga makasal kamo. Okay? Now, siguro ang naang dunay lain nga dugang pangutana. Kay ubos sa family code, gi-emphasize man gud ang may tungod sa exclusive property. O, hisgot ta sabtan nini, exclusive property. Importante ni bay? Oo. Ang uban gud pod kasal kay ilang huna-huna nga maka-jer-jer nagikunin akong gwapo nga asawa. Wa na ko magununa usa pa ayon na lugar, no? Na panalitan. Nakasal na mo. Nakasal na mo ha. Unya nakadawat kamo og mga property in a form of gratuitous title. Na ay mga donation, no? Na ay mga nasunod nyo nga mga property gikan sa inyong ginikanan. Unsa na may treatment sa mao nga property after marriage na nadawat ninyo gikan sa inyong ginikanan. Na according to the family code, isipon ka na nga exclusive property. Sa to pa way butanay. Way butanay. Mamaora na sa kanang conjugal partnership of gains. Kaya sa conjugal partnership of gains, no? Iya mo, ang gains lang mo inyong usahon. Iya mo. Maupod sa exclusive property, iya-iyasan mo. Okay? Ngani man, dili ang ngayon sa asawa urbana nga kon na siya kinugihan na munga ang iyang exclusive property, wa siya obligasyon sa pag-share na ngadto mismo sa conjugal nga property. At depende kon maingon sila magsabot ta express LB. Pero walay obligasyon because there is no prenuptial agreement ni bana or asawa. So, katong income sa exclusive property, way labot si bana. Katong income nga ni asawa nga exclusive property, walay labot si bana ha. Iya silbi. Kung magbaligya siya og property, ang bana dili makapangilabot. Nga hoy kadyot lang, pirma ko na ha, dili siya makapangilabot. Ngano man kay exclusive property. Vice versa, mo nang magkakitabo sa asawa sad, di po siya maka-insister. Di siya maka-insister. So, maglaway lang ta. Maglaway lang ta. Now, kanus aman mahitabo nga mismo ang mga anak panahon silang kaminyoon or sa surviving spouse, no?
ibutang tala panalitan kay gusto gid sila mag-enjoy, makatilaw siya sa exclusive property, both either sa bana or sa asawa. Ayha pa kung mamatay si bana, kabahin sa exclusive property, ang asawa makapanginlabot. Ayha na kung mamatay si asawa nga may kalabutan na sa exclusive property, at the time pwede na siya nga maglabot-labot sa nabiyaan nga property sa iyang asawa nga originally gikonsiderar nga exclusive property. Nga naman, kay ubos atong balaod, nagingon nga kini sila mo'y compulsory heirs. Timanan na to, we cannot assert our rights that during the existence of marriage, nga maingon nagka-compulsory heirs ba ko, maghilom tanana, kaya wa tayo labot. Outsider man ta. Pero oras nga simba ko, kita kwaon magyutan ni Lord, no? Kung kwaon ta ni Lord, so ang balaod nag-ingon nga ang mga compulsory heirs maugyoy gideklarar sa balaod nga mga sumusunod. Sa ato pa ang surviving spouse, ang ato ang mga legitimate children. So mintras tanto mintras tanto nga buhi pa sila, ay onlooker na lang sila. Di sila makapangilabot. May pagkakuti, no? May pagkakuti. May pagkakuti, may pagkalibog, may pagkalibog. Na, to be safe, no? Bitahag yun og naay prenuptial agreement. Ilabi na sa mga daghang kayo og mga property. Para may bawaan nato when will be the time nga ang atong katungod mo arise. Lugar ambot ipasabot nga atong katungod isip usa ka sumusunod, mahimo nga mubutho og atong gamiton kana, i-assert nato na. No? Pero ang uban wa man siya. Wa man may maghuna-huna na ng mga property, Sir Frank. Ay pobre gud taon me nana lugar luoy sab, no? Pero ayaw pagpakawala sa paglaom kay daghang kay nadato kay nagkugi sila sa ilang kaugalingon. Part 1 na tayo kung panaduguras din sa ato karong pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Thank you so much, no, sa inyong pagsunod sa Biyernes puhon kay karong Miyerkules man mobalik ang lain nga episode sa pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Atangin na ninyo para makakaton kamo sa mga importanteng mga butang. Og ipadala nay uban nga gusto magpadala og pangutana, pinaagi sa suwat. Way problema, dawaton ko na. Ihatod lang, ipadala na diri sa Nuda Veritas program, Radio Ultra, Cagayan de Oro City. Saka ni Ricky Langka, ako moingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw, amping takanunay, gumikan sa kainit sa atong palibot, may hapon kaninyong tanan.